Hello guys! Siyempre gaya nga ng sabi ko guys na health is wealth. So ngayon ay galing ako sa aking doktor na magpapacheck up ulit ako kasi kailangan ko ng HbA1c na tingnan ko kung effective ba ang aking pagja-jogging, pagda-diet at pagda-diet, pag inom ng hindi matatamis na pagkain, na inumin. So, ayun nga guys, syempre worried ako sa aking health. Syempre lahat tayo, ayun natin maano yung mga magkaroon tayo ng high blood, mataas sa sugar, at syempre yung cholesterol natin. So, ginagawa ko everyday na nagja-jog ako at nakikita niyo yung promise, no? So ayun nga guys, habang naghihintay tayo dahil nakuha na tayo ng dugo, nakita nyo, nakuha na ako ng dugo, hinihintay ko na lang resulta kung ano ang magiging result ng aking laboratory. Kasi noong una, kailan ba yun? Nung nagpa-check up ako noong 11/28/2024, kasi every 3 months yan guys. Ang taas talaga ng aking total cholesterol is 292. Tapos yung triglycerides is 384. And aking calculated LDL is 172 at non-HDL is 249. Ang tataas talaga. Cholesterol, HDL radio is 7. So ayun nga guys, noong 2024, dineclare ako ng aking doktor na isa na akong diabetic patients noong 11/28/2024 kasi ang taas ng aking cholesterol ay 292, yung triglyceride ko ay 384, at ang LDL ko ay umabot ng 172 at ang non-HDL cholesterol ko ay 249. So, nag-medicine ako, binigyan nila ako ng 3 months. So, after 3 months na umiinom ako, nagpa-check up ulit ako at thanks God, bumaba siya actually. Ang dati kong cholesterol na 292 ay naging 127, gano'n. Tapos yung aking triglyceride na 384 ay naging 97. Naging normal siya actually. Tapos yung HDL ko naging 41 na lang siya. Tapos yung LDL ko, cholesterol ko ay naging 79. So yung mapapayo ko lang guys sa mga nagpapacheck up ng lipid profile, dapat sundin talaga ang sinabi ng doktor para maiwasan talaga natin ang paglala ng ating mga sakit, diabetes, ganon. So sunundan ko yun guys ng 3 months. So umabot siya ng nag-follow up ako ng February 19, 2025 ay naging mga result ng aking pagja-jogging at pagda-diet. So totoo ang sinabi ng mga doktor na sundin ang pag-inom at mag-exercise at mag-diet. Ganon naman guys. So ngayon naman guys, syempre nandito ako ngayon dahil nagpa-check up ako. Pero wala, 2 months pa lang naman kasi ang kailangan ko makita naman yung ang ng akin na HbA1c yata yung tawag doon, yung aking kung paano talagang bumababa ang sugar ko. Nag-fasting na naman ako kasi nga syempre conscious ako, healthy conscious ba. So ngayon guys, hindi ko nga alam ngayon kung ano magiging resulta nito. Nakasealed pa siya dahil kinuha ko sa doktor. So malalaman natin guys kung bumababa o tumaas ang aking sugar. Ayan, nakita nyo naman sealed siya, binubuksan ko siya. Actually,
Kaya ako binablog to guys kasi para at least ma-aware ba yung mga sinasabi ng mga patient na wag uminom. Uminom po talaga. So, ayan guys, andyan na. Makikita na. So, ayan na nga guys, makikita na natin dahil nakasealed siya. Malalaman natin ngayon kung bumaba ba o tumaas ang aking ang sugar level ko ba, kung umokay ba siya dahil ang sabi ko nga sa inyo 201 ang una, ang pangalawa naging 140. So ngayon guys, eto na, Diyos ko! Dahil sabi ko, pag hindi talaga bumaba ang aking mga resulta, ako'y kakain ng kakain at hindi ako susunod talaga sa pinapayo ng mga doktor dahil in my age, 51, kailangan ko na enjoy ang sarili ko. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman ang aking pag-exercise. So ngayon guys, ay Diyos ko! Ano kaya maging resulta nito? Oh my God, thank you Lord! Ang aking resulta ay naging 126 at naging 6.3. So ibig sabihin, hindi na siya masyadong mataas. So ayun na nga guys, yung dati kong mataas, pababa ng pababa siya. Ngayon, ang aking resulta ay 126 na lang ng ano ko, dapat to ay maging 100. So malaki rin binawas ko, naging 20 ang bawas ko. Tapos ang nag-point siya ay 6.3 na nag-increase lang siya. So ibig sabihin, pababa na ako, magiging normal na siya. Dahil ang pinaka-normal ay 5.6. Ngayon ay 6.3. So thank you Lord at thank you sa aking motivation na everyday ako nagja-jogging, no rice at all. Konti lang naman ang rice ko pag namimiss ko. Tapos yung sugar ko, black lang ang iniinom ko, black coffee, tea, wala akong 3-in-1. At syempre, importante dyan ay nagpapapawis ka. So after 1 month, titignan na niya ang lipid profile ko. Love, love! So happy naman ako guys sa naging resulta ngayon. Actually, tinatago ko lahat ng mga aking report kasi gusto ko makita at monitor ko kung may pagbabago ba talaga nagaganap sa aking katawan. Siyempre, alam niyo naman na natatakot tayong ma-stroke kaya kailangan natin sundin ang mga doktor kung anong gusto nilang, kung anong sinabi nila. So ako, from the start, sumusunod na ako sa mga doktor kasi nga nakita naman ng resulta na bumaba ng pababa. So, ang aking sugar ay mababa na is 126 na lang. Dapat maging 100 to. Siguro next month to dahil sa aking pag-exercise. Tapos, ang maganda pa dito, 6.3 na lang ako. So, ibig sabihin, nasa middle lang ako. Hindi ako yung talagang pre-diabetes. So, may pagbabago. Kaya guys, sa mga umiinom, huwag i-stop at mag-exercise at mag-diet. Okay? So, love, love, love. Sa lahat